Welcome back to Toktokan Kita, kung saan knock-knock muna bago ideas ang kumatok sa inyo. Walang sakitan, walang personalan, dahil dito, Toktok lang. Ako si Ellie, ang inyong makulit at madaldal na host. Today, let's talk about this topic na madalas na itatanong sa akin. Hulaan nyo, what is development communication? Kung ready na kayo, tara start! So, ulitin natin yung tanong. What is development communication? Alam nyo, lagi ko tong naririnig. Ano ba yung development communication? And to be honest, nung una, medyo vague rin siya for me. Well, as in, hanggang ngayon. Pero habang tumatagal kasi, the more I dive into it, mas realize ko kung gaano siya kaimportante. Na gaano kaimportante na dapat alam kong sagutin yung tanong na yon. So, let's start to define it. For me, development communication or DevCom, as we call it, is all about communication to create change. Ayan yun, sinagot ko sa interview. Like, changing for the better, something chu-chu. Ay, may advocacy si ate nung sumasagot siya sa interview. Pero, hindi basta-bastang change ha. Like, I said kanina na change for the better. It's all about making a positive difference sa buhay ng mga tao, lalo na sa mga marginalized communities. Taray! Oh, nag-prepare siya today, guys. Prepared ang atin nyo. Hindi ito yung simpleng pagpapakalat ng balita. Like, nagsulat ka ng balita, and that's it. Matatawag na DevCom na yon. That's not it, guys. Yun din yung akala ko noon na kung nakinig kayo sa previous episode ko, na yun lang talaga yung impression ko sa DevCom. Na sulat-sulat lang, report-report lang, kids na yun. No, it's not that. It's about engaging people, informing them, and empowering them to make decisions that can improve their lives. Diba? Taray! Ang DevCom kasi, hindi lang siya tungkol sa pagbabalita ng issues. It's about communicating in a way na naiintindihan ng masa na kahit gaano kakomplikado ang isang bagay, kailangan mong gawing relatable and relevant sa audience mo. Naalala ko, laging example yan ng broadcasting judge namin as well as trainer. Yeah, trainer din siya na kinukuha ng division namin para, alam mo, may advantage na pagdating ng regional. So, lagi niya sinasabi, ano tong sinulat mo? Sa tingin mo, maintindihan to ni Aling Barang? Lagi niya kaming tinatanong kung si Aling Barang makikinig nito, maiintindihan ba niya yung mga pinagsasabi mo? Imagine, for example imagine you're trying to talk about climate change. Hindi mo naman pwedeng sabihin, pataas na ang carbon dioxide levels at natutunaw ang polar ice caps. And leave it at that, di ba? Kailangan mong i-contextualize kung paano ito nakakaapekto sa araw-araw nilang buhay. Kasi kung hindi nila gets, paano sila kikilos? Paano nila maiintindihan yung balita? Paano nila i-absorb yon? So, it's all about being conversational as well. Yun talagang lagi sa aming ini-instill simula pa nung nag-start ako magsulat na puput into use ko din yung mga times na nagtitraining kami. That's the beauty of DevCom. It's dynamic, it's creative, and most importantly, it's rooted in empathy. Naks! Kung isipin mo, lahat ng ginagawa natin bilang DevCom practitioners revolves around making sure na ang mga tao ay informed, empowered, at kasama sa development process. As in, alam mo yun, inclusive, para sa lahat, para sa masa. Hindi tayo ang nagsasabi kung ano ang tama. Tinutulungan natin silang maintindihan para sila mismo ang gumawa ng tama para sa kanila. Naalala ko yung last time na namin, na discussion sa DevCom 10, sinabi ng prof ko, medyo talaga siya hindi siya sang-ayon dun sa ang DevCom students ay nagiging boses para sa mga voiceless. Yun talaga, nabuksan talaga yung isipan ko doon na, yes, hindi nga pala kami yung magbibigay boses. Kami ang magpapaintindi
dun sa mga walang boses pa. Alam mo yun, parang enlighten them or encourage them to speak up for themselves. Pero hindi kami at hindi tayo, mga practitioners, hindi tayo yung magbibigay ng boses sa kanila. Ayan, dami agad sinabi, no? Ang hirap naman kasi yata, ang hirap, balik tayo dun sa puro definition lang. Ang hirap naman yata kung puro definition lang yung ilalagay mo dun sa article mo, sa news article mo, no? So, let's get practical. Ano nga ba yung mga real-world applications ng development communication? Well, you've probably seen it in action more than you realize. Like me, sa mga disaster preparedness program, for example, it's not just about telling people na may paparating na bagyo. It's about educating them on what to do when the storm hits. Anong paghahanda ang dapat nilang gawin? Saan sila pupunta kung sakaling kailangan nilang mag-evacuate? Paano nila mapoprotektahan ang kanilang pamilya? Development communication ensures that these messages are clear and accessible para kahit sino. From all walks of life, maiintindihan kung ano ang kailangan nilang gawin. At tagal-tagal ko pinag-isipan to. Tagal kong kinompose. Na, yes, development communication ensures that their messages or the messages that they are providing are clear and madaling i-process, madaling kainin or madaling maintindihan ng kahit sino. Kahit si Aling Barang. Lagi kong lagi kong ginagamit si Aling Barang just to generalize the masa. Kasi, gets nyo naman yun, di ba? Okay. Magbigay pa tayo ng another example. Public health. Yun. Take the campaigns for vaccinations. Mahirap ipaliwanag minsan ang science behind vaccines, 'di ba? Like sa Dengvaxia and such, sa COVID-19 vaccines. Pero sa tulong ng DevCom, nagagawa nating gawing mas relatable to. Eto din, integrate na rin natin yung mga naging discussions namin sa DevCom 10. Ang daming lumalabas na issues at ang daming hindi nagpapaturok ng COVID-19 gawa ng trauma from Dengvaxia, 'di ba? Ang daming namatay, ganyan, ganito. Pero dahil ginagamit natin ang tamang platform, whether through social media, community programs, or radio. Gumagamit pa ba ng radio ngayon? Sa car siguro, para ipaintindi sa mga tao ang kahalagahan ng pagbabakuna without making them remember the bad sides. Pero tanggalin natin yung stigma sa kanila na ganon. Kasi at the end of the day, development communication is all about connecting with people and making sure na lahat ay may access sa tamang impormasyon. Well, syempre hindi naman tayo magbibigay ng misinformations, 'di ba? Bago tayo magsulat, kailangan alam natin ng data na gathered natin ay from legit and factual information from experts, legit talaga. So, ano mga nakikita niyo examples ng DevCom in action sa paligid niyo? Think about it. Baka hindi niyo pa napapansin pero maraming beses na palang may impact ang DevCom sa buhay niyo. Kasi sa akin talaga, kitang-kita ko. Kaya pinili ko to. Ang saya kasi, di ba? Because DevCom is empowerment. Ayan! Sinagot ko din yan sa interview ko. Naaalala ko. Shout out po sa mga nag-interview sa akin, interviewers ko. Si Ma'am Dara and si Ma'am Candy. Hello po. Prof ko po sila sa DevCom 11 lecture and DevCom 11 lab. Ayan. Wow, nag-shoutout ng prof, nakakahiya. One of the most important aspects of DevCom para sa akin ay empowerment. Yun yung dinagdag ko nung sagot ko sa interview before. Parang, ang gusto ko pa i-explain doon ay, it's not just about us communicating to people. It's about enabling them to communicate back. Ika nga, it's a two-way street. When you give people the tools and information they need,
binibigyan mo rin sila ng kapangyarihang magdesisyon para sa sarili nilang buhay. Hindi tayo yung bida rito. Yun, from my DevCom 10 teacher din, sinabi niya rin yun, hindi tayo yung bida rito. Ang bida ay yung mga taong tinutulungan nating maging informed and active citizens. DevCom challenges us to look at communication beyond broadcasting and reporting. It's about creating spaces for dialogue. It's about listening, collaborating, and understanding where people are coming from. Kaya ang ganda ng DevCom kasi it encourages meaningful conversation that lead to action. Nox, yes, wala akong masabi. Prepare tayo for today's episode. Have you ever had a moment na after a deep convo with someone, napaisip ka ng, oo nga no, ang dami ko palang hindi napapansin. That's DevCom at work, making us more aware, more engaged, and more driven to take part in solutions. Shout out din sa kaibigan ko na si Prince Luke sa ASDC siya. And we often have conversations na ganito, nag-share ng thoughts. And it's so fun to talk about the lipunan, Parang, hindi naman most of the time, siguro every other day, nagkakaroon ng topic na ganun. Ayun. Masaya. Shoutout sa'yo. Nox, naging shoutoutan na tong podcast na to talaga, no? So, eto na nga. Out of all the examples, what is DevCom in action and such na dinefine ko, chu-chu-chu, baru-chu. Ano ang definition nyo ng development communication? Do you agree with mine? Or may mga points ba kayo na gusto nyong idagdag? Because DevCom isn't just one definition, I believe. It's constantly evolving and as the needs of society evolve. Kaya ang saya nito, 'di ba? Parang hindi ako masaya. Hindi siya one size fits all. It's always changing and we as communicators have to adapt. Sa mga listeners na nagtatry pang intindihin ang course na to, huwag kayong ma-intimidate. Kasi, huwag kayong matulad sa akin. I mean, ako, personally, overwhelmed din. Pero, ang DevCom ay para sa lahat ng may heart na makatulong through communication. Yes! Yung ating motto sa DevCom, communication with the heart. Yan. May insert na naman niya. So, let me know. Anong DevCom para sa inyo? Yan. Comment down below. If nag-comment kayo, I will read it. Okay, I will read it, guys. At the end of the day kasi, development communication is about connecting people, bridging gaps, and driving positive change. Nakaka-excite maging part ng isang field na may potential to make a difference in the world. Nox? Kaya sa mga nakikinig, I hope mas maging clear sa inyo. I mean, sa atin, ang ibig sabihin ng DevCom. At kung hindi, let's keep the conversation going. Diba? Mag-exchange pa tayo ng thoughts. Why not? Tara. And let's talk about what DevCom means to you. Sa iyong point of view, sa iyong pagkakaalam, kung anong kayong ma-share. Diba? So, ayun lang. Dito na nagtatapos yung chikahan natin for today's episode. Medyo mabilis siya, no? Kasi, ayun yung mga masasabi ko about development communication at kung paano ko siya i-define in my perspective. Kasi, ito rin yung sinagot ko nung interview at ito din yung mga adapted knowledge from my professors and sa mga iba pang tao. So, yun lang. Thank you for listening. Until next time. Dito sa Toktokan Kita, walang sakitan, walang personalan, dahil dito, Toktok lang. Once again, I am your host, Ellie. Salamat sa pakikinig and see you in the next episode. Bye!